Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa PPA Head Office para ihatid sa inyo mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng pantalan. Ako po, si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Formal nang itinurn over ng pamunuan ng Philippine Ports Authority sa Philippine Coast Guard ang PPA-PCG K9 Academy sa Mabalacat, Pampanga. Ang K9 Academy na ito ay sinasabing first of its size and capability sa Southeast Asia pagdating sa pagsasanay sa mga K9 working dog. Miyerkules, November 20 nang magtipon sa K9 Training Academy ng PPA at PCG ang mga opisyal ng dalawang ahensya, kabilang na si PPA General Manager Jay Santiago para sa isinagawang turnover ceremony. Minarkahan ang seremonya na ito ang pagsisimula ng pangangasiwa ng PCG sa pasilidad na pinondohan ng PPA. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag ni GM Santiago ang dahilan sa likod ng pagtatayo sa K9 Academy. Ang konsepto po nito ay nais po natin na magkaroon po na mas episyente at mas practical at cost-effective na pagpapalago ng ating K9 capability sa pamamahala po ng Philippine Coast Guard para magkaroon po tayo ng isang uniform, isang standard, isang panuntunan para magkaroon ng dekalidad na serbisyo po sa larangan ng K9 services sa buong bansa para masigurado po ang seguridad hindi lamang po ng ating mga pasilidad kundi po pati yung seguridad po ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Santiago, layunin ng K9 Academy na ito na makapagsanay ng K9 working dogs ang PCG hindi lamang para sa kanilang ahensya kundi para magamit din ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. With the ultimate intention na ang PCG K9 Command will be the primary and a premier provider of K9 services and K9 security sa buong Pilipinas. At dahil po dyan, sa mga darating pong buwan at taon, patuloy po at ipupuntar na natin ang pagtutulungan po pareho ng PCG at ng PPA para sa mga programa na tutupad po doon sa intensyon ng pagkakasunduan ng PPA at PCG para po sa pagpapalawig ng kapasidad ng K9 Command ng Philippine Coast Guard at para din po lalo pang mas maigpaigting hindi lamang po yung seguridad ng ating mga pantalan kung hindi pati rin po ang seguridad ng iba pong mga pasilidad na pangtransportasyon ng ating bayan. Bilang tugon, nagpasalamat si PCG Commandant Admiral Ron Hill Gavan kay GM Santiago at sinabing dahil sa pagpapatayo ng K9 Academy, maaaring maging isang K9 authority na sa bansa ang PCG na makapagbibigay ng K9 services sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na mas mura kumpara sa pagkuha ng mga ito ng third party at pribadong K9 handlers. Ang K9 Academy ng PPA at PCG ay kayang mag-accommodate ng hanggang 128 K9 working dogs at 100 K9 handlers. Ang K9 Academy ay naglalaman ng K9 Development Center, K9 School, K9 Breeding Center, K9 Hospital at Kennel Management at Biosecurity na ipinatayo ng PPA gamit ang initial budget na 100 million pesos. Ayon sa PPA, makatitipid ng nasa 40 million pesos ang bawat ahensya ng gobyerno sakaling sa PCG kumuha ang mga ito ng K9 services, serbisyong magagawang punan ng PCG sa tulong ng malaking pasilidad gaya ng K9 Academy. Nakapagtala ang Manila International Container Terminal o MICT ng record monthly volume ng mga naprosesong container ngayong buwan ng Oktubre na pumalo sa higit 275,000 20-foot equivalent units. Ayon sa isang pahayag ng Philippine Ports Authority, umabot sa higit 200,075 20-foot equivalent units o TEUs ang mga naprosesong container sa MICT nitong Oktubre. Halos 148,000 o 53% naman sa mga ito ay mga container na galing sa ibang bansa o mga imported.
Nanatiling stable ang yard utilization rate sa MICT sa 77% sa kabila ng pagtaas sa bilang ng mga dumarating na cargo container dito na isa umanong testamento sa pagiging episyente ng container terminal. Sabi ng PPA, ang pagtaas na ito ng mga naprosesong container sa MICT ay bunsod ng paglago ng foreign trade at ng patuloy na pag-invest ng PPA at ng International Container Terminal Services Incorporated na private operator ng terminal na ito sa mga infrastruktura at modernong mga kagamitan. Kabilang sa mga ito, ang pag-upgrade sa mga lumang quay crane at pagdagdag sa bilang ng mga crane na ito para makapagproseso pa ang MICT ng mas marami pang mga container. Kasalukuyan ding under development ang Berth 8 sa container terminal na inaasahang makapagpapataas sa annual capacity ng MICT sa 3.5 million TEUs pagdating ng 2027. Ani PPA General Manager Jason Tiago, ang mga upgrade na ito sa MICT ay para masigurong handa ang container terminal hindi lamang sa pagdagsa ng mga cargo tuwing peak season kundi pati na rin sa pangmatagalang paglago sa kalakalan. Para maiwasan naman ang artificial congestion sa MICT, nagpapatupad ang PPA ng 3 to 5 day dwell time para sa mga container. Ibig sabihin, makalipas ng panahong ito ay dapat nang kunin ng mga importer ang kanilang mga container mula sa container terminal. Ang MICT ay sinasabing kaisa-isang dedicated container handling facility sa bansa. Dumaong sa Manila South Harbor ang French expedition ship na Plastic Odyssey nitong November 15 hanggang November 18. Bandang alas 11:30 ng umaga nang dumaong ang Plastic Odyssey sa Berth 1, Pier 15 ng Manila South Harbor para sa isang buwan na pananatili sa bansa. Ang Plastic Odyssey ay orihinal na nakarehistro bilang isang research vessel na may 428 gross registered tonnage at length overall o haba na higit 39 meters. Ang Plastic Odyssey ay isang laboratorio na may mga makabagong teknolohiyang nagre-recycle at nagko-convert ng mga basurang plastic bilang mga materyales na magagamit sa paggawa ng gusali. Bukod pa rito, ang naturang barko ay naglalayag para maipakita sa mga binibisitang bansa ang mga makabagong solusyon na naglalayong bawasan ang pagkonsumo o paggamit ng plastic. Kaugnay nito, isa sa mga aktibidad na isasagawa sa pagdaong ng Plastic Odyssey ang pagkakaroon ng educational tour sa naturang barko. Mananatili ang Plastic Odyssey hanggang November 29 at maglalayag naman patungong Cebu para sa kaparehong pandaigdigang misyon nito. Na-recover mula sa isang lalaki ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at di umano'y mga drug paraphernalia sa Pantalan ng Masbate nitong Lunes, November 18. Ayon sa ulat ng Port Management Office ng Masbate, pasakay sana ng isang barko patungong Isla ng Ticao ang lalaki nang makita ng security screening machine operators ang hinihinalang ipinagbabawal na gamot habang ito ay papadaan sa baggage screening area. Agad na rumesponde ang Port Police Division ng Masbate na nakipag-ugnayan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine Coast Guard K9 Team at Masbate City PNP. Nagsagawa ang mga opisyal ng PDEA ng isang search and seizure procedure sa bagahe ng lalaki kung saan kanila nakita ang sachet na may lamang pinaghihinalaang shabu na nakatago sa kaha ng sigarilyo, isang gamit na sachet ng di umano'y shabu at foil. Dinala ang suspect sa Masbate City Police para sampahan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagsagawa ng isang anti-sexual harassment seminar ang mga kawani ng Port Management Office ng Agusan bilang pagdiriwang sa International Men's Day at bilang pakikibahagi naman sa End Violence Against Women and Children campaign ng Philippine Commission on Women. Ang seminar ay pinangunahan ni Attorney Neil Dagle, chairperson ng Men Opposed to Violence Everywhere o MOVE na dinaluhan naman ng Committee on Decorum and Investigation, Gender and Development Focal Point System at mga kalalakihan mula sa PMO. Tinalakay sa seminar ang RA 11313 o Safe Spaces Act na naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa iba't ibang uri ng harassment at ang mga karapatan at responsibilidad ng bawat individual upang maiwasan at maiulat ang mga insidente ng sexual harassment. Binigyan diin ang kahalagahan ng respeto at profesionalismo, hindi lamang sa lugar ng trabaho, kundi pati rin sa iba't ibang aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Kasabay ng seminar na ito ang pagdiriwang sa International Men's Day nitong Lunes, November 18. Kwentong good vibes naman tayo mga kapantalaan, isang cute na asong nagngangalang Pogi ang naibalik na sa kanyang fur mom matapos itong matagpuang pagala-gala sa Surigao Port. Nakita si Pogi ng security team ng Surigao Port na tila nawawala at nagtatago sa likod ng mga halaman.
Pero nang makita nito ang mga miyembro ng security team ay agad din itong nakipaglaro na nakabihag naman sa kanilang mga puso. Para matuntuan ang for-parent ni Pogi, nagpost sa social media ang mga kawani ng Port Management Office ng Surigao. Matapos lang ang isang araw, naibalik na rin si Pogi sa kanyang fur mom na si Teresita Navarro. Naging emosyonal ang reunion ng dalawa at kitang-kita sa video na ipinadala ng Port Management Office ng Surigao ang saya ni Pogi nang makita niyang muli ang kanyang fur mom. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa linggong ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, itype lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa PPA Head Office, ako po si Zeus Legaspi. At ito ang Ronda Pantalan.